Good morning, world! Good morning! Kakain na tayo. Anong meron tayo ngayon, ga? O, hindi okra. Ito lang kakanin natin. Tapos itong ano, oh, good morning din daw sabi ni Sky. Yung boneless na dilis na nakabuka. Naririnig nyo, guys? Ewan ko kung naririnig nyo. Tapos yung natirang tulingan, Pinrito. pinirito. Namin na yung plato mo. Tapos meron tayong buko. Siyempre, hindi mawawala yan. Ito guys, 10 piso, 7 piraso. So 20 to 14 pieces. Kaya nagtanim na ako. Kasi palakayin kami ng okra. Okay lang pa yung mabumunga. Thank you. You're welcome. O, di ngayon, ito na. Dito na ako kakain. O, see? Nakasave tayo ng plato, ng hugas. Oh, sarap ng tulingan na. Adobo, tapos ang tira, pinirito, oh. It's good. Let's eat! Kahit ng bata ko, paborito ko okra. Let's eat! Minsan may magulang. To friends, unang subo sa inyo, ha? Buha na lang yung food. Oh, buka ang bibig! Si Sky gusto mag ano, join. Ganda yung may tanim na okra kasi yang pa lang pwede mo nang kunin, no? Ito galing to sa ano? Sa Rojas. Yan. Yang ano, okra talipapa. Ito galing sa Rojas. Dala ng brother-in-law ko nung umuwi sila nung pumunta sila dito. What? Good go. Yun ako din. Ang hirap kasi timingan sa pinarito. So, yung kulay niya kanina, based on sa kulay, parang malutong na. Pero yung tinry ko, may kunat ng konti. Pwede kainin, pero may kunat. Ayan. Hindi na pa, hati tayo. Tapos nilagay ko sa air fryer, sandali. 2 minutes lang. Ako! So, lutong, tamang-tamang lutong niya. Oo nga pala, no? Air fryer. Pag ako nga lang, mina-microwave ko lang yan eh. Kaya lang, may lansa siya kung microwave lang. Ayaw nga niya malansa, di ba? Sarap. Sarap. Lagyan mo rin ito. Doon sa ano mo. Buka mo. Pampagana to lahat, guys. Oh, sarap na ano. Look. Terno? Ang bangos. Ang bangos na ano ito.
Ang sarap ng tulinga, no? Yan niya. Adobo. Tapos itong natira, prito. Oh, wow! Nanuot sa, sa laman yung, yung lasa. Hi na kayo, guys. Ang dahil natawa doon sa kwentuhan natin, May part 1, part 2. Ay, hindi mo sinara masyado. Kung tayong dalawa nga, pag pinanonood natin, tawa lang kami ng tawa ko ng tawa eh. Yung ba parang nakikita mo yung ginawa mo? Yung ginawa mo kalokohan? Tawa doon ang tawa. Hindi, mas kami talaga. Yung gripon mo pinatay ng... Yung gripon nila kapatay ng... Oh yeah? Sorry. It's okay. Excited ka lang sa ulam kasi. Harap. Tariwa, ano? Excited ako pag namunga na. Dati may tanim kami ng bata ako. Marami kami tanim na okra. Bata pa lang ako. Marunong na ako kumain ng okra. Very healthy kaya to. Kasi sa mga diabetic. Sky, kumain na? Hindi pa. Oh my God! Kalimutan. You wait, Sky, wait. I'm sorry. We're sorry, Oh Sky. my God, that's why she said, oh my God. Nag-drive kasi may nakalimutan ko. Nagano kasi nag-bike kami. Kasama naman siya. Kaya nga pagdating dito, nag-prepare na ako ng food, nakalimutan. Sorry, Sky! Walang gaya na muna. Babad. Okay. Babad muna, babad. Hold on. Kawawa naman. Alam niya, oh. Wala. Sorry ka. Sabi siguro, nagpapasarap kayo dyan. Ako hindi nyo man lang naalala. Wala ka. Ano ba yan? Ano nangyari? Sorry anak ha, sorry. Babad mo na natin. Sorry. Hindi pa nga ba siya kumain? Hindi ba no? Meron natin. Baka sorry, Sky. Excuse me guys. God, Sky. Ang dami pa oh. Konti lang. Thank you. Ang dami pa. I know. Thank you. Wala nga pala yung malalaking treats ga. Isa na lang natira. Malalaking? Treat. Isa na Para lang. sa ngipin. Bigyan ka Dentastix, sabi ng doktor yun. Ano? Dentastix. Yung kagaya nila, honey, yung parang siyang rubber, pero para sa ngipin nila. Ano yun, yung mahaba? Hindi nakain nila. Ang gano'n, no? Medyo mahal yun. Pero, mabuti talaga yun. Sarap na okra. Okay. Buso na natin to. Wala na yan, meron pa ako oh. Guys, paki-like ha ng video. Saka kung hindi pa kayo nanood nung nung How We Met, part 1 and part 2. Kung gusto nyo lang tumawa, kung wala kayo sa mood na tumawa, huwag kayo manood nun. Pati kami natatawa. Kahit na kami nga na nagkwento, kami pa natatawa. Sarap na. Ulit ya. Ay.
Meron suka. Uha! Ako, andali, excuse. Nag-bike kami kanina. Pagpasok namin, hindi nakapagbayad ng pagkain ni Sky. Nalimutan dahil kasi lagi yon pagka tumahol na siya ng alas 5, ilalabas na namin siya, lalagay na namin sa crate. Sa crate, sa kusina. Sa kitchen. Tapos habang binababad yung pagkain niya, nandun siya. Doon siya kakain. Andun na rin ang ano niya, ang toilet niya. Excuse me. Paano ka nakalimutan? Kanina nalimutan namin. Pareho kami pareho pa kami. Wala na, senior moment na talaga guys. Sarap. Yung para doon sa vet. Sa vet, pumunta kami kapon sa vet para kay Sky. Sa 6-in-1 na vaccination. Meron silang pet hotel. Excuse me. Sa size ni Sky, 300 pesos a night. Or a day. Paano silang magbantay? Yung lalaki. Oh yeah? Eh gusto ko siya kasi parang maalaga siya kay Sky. Di ba tapos niya kay Sky, baby? No? Miski yung ano ano pangalan nasa counter? Uy, my gosh, nakalimutan ko na naman. Joy yata. Joy, oo. Joy yun. Miski si Joy nga, di ba sabi niya? Mm. Miski daw sa kanya. Sa bahay niya pwede na. Please. Yung receptionist. Pwede na yun, 300 a day. Pwede niya. Alam ko. Let's say maka 10 days ka, di magkano? 3,000. It's worth it. At saka sila, vet sila. So pag may problema, matatawagan ng doktor, no? Tsaka yung nagbabantay pala sa gabi, pag mayroong resident, tawag nila resident, yung lalaki na nandoon na nag-assist kay doc. Hindi ka sanay siya sa mga animals. May binantayan nga sila daw na na pinakabata is 1 month old? 1 month old or 2 months old, basta puppy pa talaga. Ay, nakalimutan ko itlog ko. Sarap. Kaya pag kailangan namin umalis, kasi meron naman doon sa umuo naman yung yung pamangkin ni Louie Boy. Kaya lang doon pa yun sa Bulacan. May kawayan. At ito, paglabas lang, labasan lang. Hindi, tsaka kung mag-international tayo, dito na sa Clark. Kaya nga. Alam ka naman ihatid pa natin sa may kawayan. Hindi nga. Kasi may mga dito guys. Papuntang Asia. Kasi nasa di ba California tayo galing? California, dito kami na dumaan. Hindi na siya naiyak. Gakuyok na. Buo na rin. Ito naman ito, Ano, gabusog na ako. Yun na, konti na lang, Ito, ano mo? Ito pa, Wala na tama na. Gaaway pa. Salamat tayo, meron tayo bigas, Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Amen. Hindi pa rin naubos. Alin? Na okra, kaya isa. Dalawa na kaya? Isa lang. Maliit lang yung isa, Maliit lang. Sige. Fiber yan, fiber. Sige. It's healthy food. For diabetics, for high blood pressure. Ano babanggaan yung kamay natin?
Pahingi, please. Thank you. Yung isda, oh. Para maubos na, ah. Kalahati na lang yan. Ito, meron pa ako, oh. Liit. So, di naubos na tulingan. Pangat siya, eh, no? Nakapangat siya, no? Pangatlong init. Kaya lang, may bagong buhay siya sa pangatlo. Naging pinirito. Baka lang pwede ubusin na to. Ha? Ayaw mo yan. Umulan pa ako, eh. Bibiyakin mo ganyan, no? Sabihin na natin sa kanila. Tapos ilalagay mo dito. Sasawsaw mo sa suka. Ganun, oh. Tapos, lagyan mo ito. Kaya, sabihin na natin sa kanila Na? na iiwan na kita. Ay! Bakit? Iiwan mo na ako talaga? Sabi mo, nagtitiis ka, eh. You have to? Ha? Binili mo ako ng ticket, eh. Guys, iwan ko muna siya ng 3 araw lang. Si Percy kasama niya dito. At si Sky. Dahil, pwede naman si Sky mag-hotel. Kaya lang ayoko pa na hindi pa siya tapos sa ano niya. Meron pa siyang isang 6-in-1 in 2 weeks. Meron pa siyang isang rabies shot. At saka yung optional na pang, ano, para sa ubo ng aso, pulmonya. Kaya ayaw ko siya muna yung hotel. Yan ang mahirap pag may aso. Kung dalawa lang kami, di larga lang kami. Huwag niya mabait siya yung Percy. Nag-make way siya na ano, samahan niya, ano niya dito. Samahan siya dito. Pupunta kang Rojas. Dahil, pabalik na ng California, si Mami at si Daddy. Eh, matagal ko pa sila makikita. Hindi ko sila pupuntahan. Nandun sila sa Rojas, so pupunta ako sa Rojas. Ilan ba silang nagbakasyon? 3. 3 months? Yeah, Diba, konti na lang din, pakinain, no? Ayoko na. Ayoko na. 3 buwan sila. O, babalik na sila. Balik na ng California. Pupunta ko Rojas. Mag-vlog din ako doon. Wala makita niyo yung Rojas. Sa Tuesday. Huwag mo naman yun. Labis natin yun. Sarap talaga ang tulingan ka. Ha? Ang sarap talaga. Meron pa akong isang ano doon. Lutuan na naman. Next time na naman. No. Pwede yung gataan, tapos maanghang. Parang mas masarap to, eh. Gata, tapos maanghang. Oh. Masarap yun. Tapos naglumamantika. No, guys, no? Sinaing daw na yung marunong. Sinaing na tulingan. Dapat yung sa palayok. Luluto, di ba? Sarap kasi walang lansa. Usually, yung mga tulingan, malansa yan, eh. Mga salmon, tulingan, mga ganong isda. Malansa yun pag hindi mo nilinis na mabuti. Yung iba nga nangangatipos sa tulingan, eh. Pwede isang napkin, please. Thank you, Lord. Amen. Tapos palaga, sabi ni Bonbon, kinabukasan after na dumating ako, susunduin kasi nila si JB. Sa Manila? Sa Iloilo. Si JB, hindi si BJ. BJ nandun na. Ngayon? Susunduin nila sa academy. Bumalik na naman siya sa academy na naman siya nag-aaral. JB? Oo. So, yung pamangkin ko guys, doon nag-aaral sa
sa kung saan ako nag-aral ng high school. Kaliwa ang ginagamit ko, guys. Dahil Adventist school yun. So, naka-dorm, nasa isang compound lang. Ganon din ako nung high school ako. Pinag-aaral ako ng tita ko at saka yung kaibigan niyang Amerikana. Silang dalawa nagbabayad ng tuition ko. The same tita nagpaaral sa akin ng nursing. Tapos, susunduin siya para kasi, pwede kasing Webes, di ba hanggang Friday ang school. Pwedeng Webes siya susunduin, pero sabi ni Bonbon, susunduin na lang ng Wednesday para may time pa. Kasi kung Webes siya pa uwiin, kinabukasan uwi na sila mami. Uwi na kayo? So, kasi parang ang mangyayari, kanya siya pupunta rin doon, parang makita niya ulit, sila mami at daddy. Kasi kung hindi, babalik na sila ng California, yung mga in-laws ko, kailan pa sila magkikita ulit, di ba? Eh kami, may plano kami next year. Ngayon, sasabay na rin siya papunta ng Manila. Dahil sila daddy at sila mami, sasakay ng Manila, Los Angeles sa MIA, Manila International Airport. Ngayon siya, sasabay na rin papuntang papaluwas. Tapos, pipikapin ko na lang sa airport. Sabay na kami na nila mami. At least yung isang oras na sa di katabi ko pa nanay ko. Ang harap. Nakakatuwa guys na nag-enjoy sila sa na makikita mo na si mami parang stronger, happy. Matamis ga? Matamis yung sabaw. Oh yeah. No? Minsan hindi masyado matamis, pero ito matamis. Pwede. Kaya lang, kailangan. Kakainin mo? Yeah. May lawi ko? Yeah! Sige, bahala ka. Damak. Sa mga nakakaintindi lang, damak. Ano yung damak? Si Cherry. Cherry, damak. Kasi nung sinabi kong word na isputing, sabi niya, tagal na daw niya na hindi narinig yung ang word. Alam mo ba yung isputing? Hindi. Dress good. Yeah, ayun. You're dressed well. Well dressed. Ayun. Isputing. Tagal na daw niya hindi narinig yung isputing. So, ayun guys, babalik sila ng California kasi mas mabuti sa kanila doon. Yun nga, di ba, ang pinag-uusapan natin kung ano ang dapat, kung sa Pilipinas ka ba, tatanda, or sa Amerika. In their case, mas mabuti sa kanila na nandun sila kasi talagang matanda, may edad na sila, matanda na sila, we have to accept it. Tapos si Daddy, nagka-cancer yan noon, noong 2011, if I remember it right. Ng prostate cancer. So guys, doon sa Amerika, free ang gamutan niya. He's been on remission for a long time. Thank you, Lord. Guys, namatay ang camera. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Kasi hindi ko alam kung saan nag-stop. So, di ba, sinasabi natin, ang Pilipinas hindi para sa lahat. Ang Amerika hindi para sa lahat. Kung ano mang bansa. Kung saan ka happy o kung saan ka dapat. Kagaya ng mga parents ko. Siyempre, gusto nila dito sa Pilipinas, dito na sila tumanda. Pero nang pumunta sila sa Pilipinas, sa Amerika, I think 2003. I don't know. Basta matagal na rin sila sa Pilipinas. 2 dekada na rin yata. Amerika. Sa Amerika. So, noong 2011, if I remember it right, nagka-cancer si Daddy sa prostate. Pero for a long time now, he's been on remission. So, nung na-diagnose siya, napakataas ng niya, ng PSA niya, yung lab work para sa prostate, tapos may time na hindi siya makaihi. So, anyway, nung ni-refer siya sa isang urologist ni Dr. Oliverio, rest in peace, Dr. Oliverio, mabait na yan. Si Dr. Oliverio naging doktor ng nanay ni Louie Boy. Naging doktor mo rin for a little bit. Tapos, naging doktor ng parents ko. Pero before all that, si Dr. Oliverio, doktor namin sa unang-una ko trabaho sa Amerika. Yung doktor na yun, paborito ng mga
mga Pilipino. nurses, kahit na hindi Pilipino, kasi mabait si Doc. So anyway, Sarap. nung nirefer si Daddy sa urologist, yung urologist na yon, kinausap kami ng urologist, pagpunta ko sa office ng doktor, kasama si Daddy, may picture ni Ernest Borgnine. May mga edad na dyan na nakakakilala sa Hollywood actor na si Ernest Borgnine. Ako hindi ko pakilala yun. Hindi Yeah, nga. right. Hindi ko inabot yun. Si Ernest Borgnine, may picture dun sa ni Doc. Sabi niya, pasyente daw niya si Ernest Borgnine. Tapos, friend daw sila. So anyway, ang kagalingan nung nirefer ni Dr. Oliverio si Daddy dun sa mismong doktor na yun, na urologist. May iba namang urologist, pero doon niya nirefer. Sabi ng doktor, sabi niya, yung injection na to is every month. Sa may mga pera, I even give it twice a month kasi hindi covered ng insurance yung injection na yun, para na hindi lumaki yung prostate, yung makokontrol yung paglaki niya. Kasi pag may cancer ka, lumalaki yun. Tapos, nababara, hindi ka makaihi. Tapos, may pain ka. Yung iba, kailangan yun, operahan. So, Enlargement of the prostate. yes. So, anyway, sabi ng doktor, etong injection na to, noon ba to, ha? Let's see, in 2011, so mga, I don't know, ilang taon na yun? 11 minus 24. Math na naman. So anyway, that time, $500. $13. $500 yung $13. 13. $500 yung gamot. So sa may mga pera daw, nagpapa-inject pa nga daw ng twice a month. Pero sabi niya once a month is good enough. Sabi niya, ngayon, Magkano sa dollar? 500? $500. Bali 25,000 dito. Oo. So ngayon sabi ni Doc, sabi niya, ngayon, kung bababa na yung, excuse me, kung bababa na yung numbers niya, lumit na yung prostate niya for maintenance, we can do every 3 months, yung ganon. $500 lang. Sabi ko, naku Doc, I'm a nurse, my brother is a nurse, pero hindi ko wala kami pera para dyan. Pero syempre, at the back of your mind, iniisip mo na, naku, okay, magpahahati kami ng kapatid ko. At least nandyan siya, may katulong ako, di ba? Magtutulungan kami kasi tatay mo yun, anong gagawin mo? Tsaka no choice. Wala kang choice. Pero alam mo guys, ni minsan hindi nagbayad si Daddy. Talagang pinagdasal namin yun. Number one, he's been on, ano tawag doon? He's been on that medicine for a long time, pero never kaming nagbayad. Bakit? You know why? Sabi niya doktor that time, yung initial consultation, sabi niya, I understand, sabi niya ganon. So, ang gagawin ko, bibigyan ko siya every month free. I don't know for how long. I don't know, 3 months, 4 months, 5 months. Sa hanggang makaya ko lang, nabigay sa kanya ng free. Kasi hindi nga covered ng insurance. Hindi covered. Kahit may medical ka pa or private insurance, hindi siya covered. Sa iba siguro insurance na mahaling insurance, baka covered, I don't know. Pero sa tatay ko hindi. At sa karamihan hindi. So ngayon, every month, nag-aantay kami ngayon every month. Mag-injection siya, we're expecting na sisingilin na kami. Wala. Keep praying. Oo. Pero during that initial consultation, sinabi rin ng doktor, si Dr. Chu, urologist sa San Bernardino. Thank you, Dr. Chu. Thank you. Sabay ko tayo. Sabi niya, mabait yung doktor mo, friend ko yun. Si Dr. Oliverio, friend daw niya. So, sabi niya dahil sa kanya, bibigyan kita hanggang sa makaya kong free. Hanggang sa, nung bandang huli, kasi si Daddy nagdadrive naman sa Amerika eh. Hanggang sa nung bandang huli, si Daddy na lang pumupunta. May mga pasok kami. Ano naman siya, very good in driving, sa freeway, sa kahit mo sa... Ang galing pa nga niya, may mga daan pa siya na nalaman na shortcut. Or kung sabi niya... Na hindi alam ni Jingjing. Na hindi alam ng kapatid ko na sabi ni Daddy,
Baka doon ka dumadaan. Ito, mas mabilis ito. Ganyan. Kasi si daddy, driver yan all his life. Driver ng PIO, driver ng truck. Kaya magaling siya sa pagdadrive. So anyway, nung siya na pumupunta, sabi ko namin, ano, hindi ka sinisingil, Dad? Sabi niya, hindi naman. Hanggang ngayon, guys, ilang taon, hanggang 13 years. Hanggang naging every 3 months na lang kasi stable na yung ano niya. Stable na yung numbers niya. Tsaka lumit na yung ano ka. Yung ano, at saka hindi niya kinailangan mag-surgery. Tapos, every 3 months, I think ngayon is only every 6 months or every 4 months, I'm not sure. Pero basta kaya nagpa-injection na siya bago siya umuwi dito. So, pagbalik niya, June na naman siguro siya. So, ibig sabihin, salamat sa Diyos, guys. Hindi kami nagbayad ni Cinco. Walang bayad. Kaya yun ang mga ibig sabihin. Gusto naman nila dito sa Pilipinas, mas mabuti sa kanila na nasa Amerika sila. Diba? Mga ganung bagay. With the help of God, number one. Kahit pa paano, nakaka-uwi naman sila dito sa Pilipinas. So, okay rin na nakaka-uwi sila dito. So, tapos, sa Pilipinas, sa Amerika, sa California, they have their own place. Plus, tumatanggap sila ng SSI. Oo. So, malaking tulong sa kanila. O, diba? Na may tinatanggap sila. Tapos, meron silang yung sa food. Meron din silang parang food allowance. Food stamp. Food stamp yung tawag nila doon. Na, kumbaga, more than enough para sa kanilang dalawa. Yung grocery. Tapos, yung bahay na tinitirahan nila, isang mobile home, 2 kwarto, 2 ang sala, may kusina, may parang porch na mahaba. Air and heat. May heater, may air condition. Pag summer, kasi pag summer doon, napakainit. Pag malamig din masyado. Doon banda sa kanila kasi, doon banda pataas na yun, doon sa may snow, may mga tao na may snow doon sa may mga ano. At saka natutuwa sila dahil nga may natatanggap sila na SSI. Tapos, hindi ko alam, 800 may siguro. 800 each. Each ba yun? No, each yun, each. Are you sure? Hindi ko alam. Dati kasi ang nanay noon, that was 600 na siya noon 600 a month. No. Tapos, pinrovidean sila ng brother ko at sister-in-law ng pick-up truck. Nakatacoma pa si daddy, o diba? Dati nga naka-Lexus pa si daddy. Bago nila binenta yung Lexus, naka-Lexus pa si daddy. Tapos, yung bahay na tinitirhan, sa kapatid ko yan at sister-in-law. So, doon sila nakatira. Silang dalawa lang. Parang, kasi, yung mga ganyang matanda yung mga matatanda, yung mga parents natin, pagka nasanay sila sa Pilipinas, alam mo yung kahit na hindi kayo mayaman, wala kayong maraming pera, pero they live independently. Hindi sila nakatira sa bahay ng kung sino. Kaya, mahirap sa kanila mag-adjust na tumira, kahit na anak pa nila, parang sa tingin ko, mahirap para sa kanila na makitira. So, doon, okay sila dahil silang dalawa lang, guys. Silang dalawa lang. May refrigerator, kompleto sila, may sasakyan, may refrigerator, microwave, washing machine, kaya okay yung pamumuhay nila doon. Yung pangangailangan sa isang bahay, meron sila? Meron sila. Dala-dala pa nga yung nila, kwarto. Wala namang tao doon. Tapos nasa senior living sila na community. Kumbaga, quiet, yung gano'n. Parang 55 and up yun Tapos yung mga neighbor nila, friend nila, pag umuwi sila ng Pilipinas, mga puti, pinapantayin yung bahay nila. Nung minsan guys, nung bago pa sila doon, dumating ako, wala pa si daddy, pero nag-usap na kami. Si daddy pumunta sa kapatid ko, which is, they have the same main road. Kumbaga doon sa unahan, 5 minutes away doon ang kapatid ko. At saka si Ferlin, yung wife. So, magkalapit sila, ako ang malayo. So, minsan pumunta ako, sabi ni daddy, nandito pa ako, kina Jingjing, sabi niya gano'n, sige, pag nauna ka, antayin mo lang ako. So, nandun pa sila. So, pagdating ko, bago pa lang sila that time sa mobile home na yun. So, nagtitake ako ng picture, kasi padala ko dito sa kapatid namin dito sa Pilipinas, para ipakita ko na maganda yung tinitirahan nila.
So, nagtitake ang picture sa harap, sa gilid. Naku, lumabas guys yung neighbor ni Daddy sa harap. Excuse me, sabi niya ngulong puti. Excuse me, can I help you? Sabi ko, oh, I'm just taking pictures. Yes, sabi niya gano'n, why are you taking pictures? Sabi ko, oh, I'm sorry, napakilala ko. Sabi ko, I'm Roger's daughter. Sabi ko gano'n, I'm just taking pictures to send to my brother in the Philippines so he can see where they live. Ah, okay. Talaga namang nandun na siya sa pinto. Oh, talagang sinita. At saka nandun na siya sa pinto pa na nakatingin lang siya. Kahit na nagpakilala na ako hanggang nakarating si Daddy. Tapos nag-wave siya. Sabi niya, oh, my daughter. Sabi gano'n. Kasi yung ang nandun lang talaga, alam nila, yung mom and dad namin. Oo, kaya alam nila. Ay, pagka may ibang tao. Oo, they take care of each other, kumbaga. Kaya maganda yung titira nila. Mayroon pang swimming pool na maliit, yung para sa community. Pero ang nanay ko, guys, ayaw dun maligo sa swimming pool. Sabi ko, ayan, mag-swimming kayo, may swimming pool dito. Oh, ganda. Pagpasok mo ng community na yun, andun ka agad sa bunga niyang swimming pool para sa lahat na nakatira doon. Sabi ko, may swimming pool, exercise ka doon. Oh. Ang sagot ng nanay ko, guys, ayoko nga, bakit? Ayoko, mga matatanda ang naliligo siya. Mga matatanda na, para ba siyang hindi matanda? Nagsalita ang bata. Para siyang hindi matanda. Sabi ako, ayoko nga dyan, mga naliligo dyan, matatanda. Ay, naku si Mami. Tapos nagbibigay sila ng prutas, yung mga puno nila, na may bunga. Sige, ikanin mo muna yan. Sige, kwento mo yung oranges na dinadala ka ni Mami, ni Daddy. Yung may bunga, may punong mga prutas. Yun lang, oranges. Mga oranges. Ang tatamis. Ako pagka-season nun, kung dalan ako ni Mami, bag-bag. Yung plastic bag, yung grocery bag na plastic. Oh, man. Ang tamis. Tapos pagka naman panahon ng persimmon, which is I like. Isa sa favorite fruits ko 'yon, yung fruit ko yung ang dami na nakakain. Persimmon. Oh, man. Ganon din, bag-bag kung dalan ako ni Mami. Ang gagaling doon sa kapitbahay nila. Tapos yung iba doon sa Bilas, niya 'yon? Sila? Kumare. Yung nanay ni Perolin. Tapos, asawa si Jingjing. Kapatid niya yung si Jingjing. Yun? Kumpare. Hindi, may tawag doon. Balae. Balae. Yun, doon sa balae ni Mami, pupunta siya doon. Mamimitas naman siya rin doon ng persimmon. Kanya kung dalan ako, ang dami. Ako naman kain ng kain dahil isa sa paborito ko yun, yung persimmon. Tsaka yatin ang persimmon. Tsaka isang gusto ko, yung cherries, no? Mahal ang cherries, no? Mahal ang, miski doon, mahal ang cherries. Dahil talagang, karamihan kasi, galing din sa ibang bansa. Imported din doon sa California. Kaya mahal. Lalo pa yung maputi, yung cherries na hindi siya mapula, medyo more yellow siya. Ang mas mahal pa yun, pero napakatamis. Rainier, something? I can't remember. Yung Rainier, Rainier ba? Rainier. Hindi ako mapakali, guys. Buti lang may Google. Rainier, cherry. Ang sarap nun. Napakamahal lang. Tsaka matamis. Mas mahal pa yun. Mas mahal pa yun kaysa sa ordinary, cherries. Oh my God. Hindi siya maganda tulad ng cherries kasi hindi siya mapula. More yellow siya. Manilaw-nilaw siya. Medyo may halong dilaw at saka pula. Ayun. Pag tinignan mo, maganda. Pero hindi like an ordinary. Rainier nga, ayan Rainier nga sabi ko sa'yo, di ba? Ayan, pakita mo. Ilapit hindi mo. siya mapula. Ayan. Rainier. Rainier, cherry. Mas mahal lang diyan. Pero, para naman, talagang walang kaasim-asim, no? Tamis. Ang sarap. Ang sarap. Pag ang mga ganong prutas, kahit mahal, pikit mata ka na lang, bilhin mo kasi pagkain nyo. Wala na yun. Pagka mga ganyan, guys, pagkain, kahit mahal, tapos yung
gusto mo matikman o gusto mo makain. Hindi naman araw-araw kang bibili ng ganong mahal. So, pikit mata na lang. Para makatikim, di ba? Para, kagaya ng mangustin. 7.99 a pound. Eh, ilan ang isang pound nun? Dahil kasi, syempre, malaki at mabigat. Malaki at mabigat. Pero napakatamis yung binibilhan namin dun sa, sa 99 Ranch. Ay, pikit mata kami. Tagi-isang bag kami, oh. Yung sa'yo bag yan. Sa akin, kasi nasa parang net bag. Parang $15-20 ang isang bag. Oh, sige na. Pikit mata na lang tayo kasi yung ganong prutas hindi naman araw-araw nandoon. Tapos yung bang ang sarap, ang tamis kasi nung pumunta kami sa Thailand, nakakain kami, medyo hindi siya ganong kamahalan. Kaya nakakain kami ng marami. Tsaka pagkain. Tsaka pagka excuse. Yung may pambili rin lang kayo, may gusto kayong kainin nyo. Dahil kasi darating yung time na mawawalan tayo ng panlasa. Hindi natin alam kung ano lasa ng cherries, hindi natin alam kung ano lasa ng morcon, hindi natin alam kung ano lasa ng kare-kare. Kaya pagka hanggat may panglasa pa tayo, wag namang araw-araw dahil kasi lalo na kung mahal. Namumulubi naman tayo nung guys. Oo. Importante bigas. Yun. Lang. Pakainin ko muna si Come here, Sky. Lang, basta't may gusto kayong kainin nyo. Hanggang meron pa tayong hanggang meron pa tayong panglasa. Dahil kasi ang problema niya pag nawala tayo ng panlasa, talagang yun nandun ng ngayon, torture. Ganon. At saka lagi niyong tandaan, we only live once. Life is too short. Life is short. Plus, we're getting old. We're not getting any younger. True. Yun ang isipin natin. Kagaya sige. Tapos, kasi meron akong nakikita lalo na yung mga nagkakaedad, ganon. Masyadong tipid. Ayaw gumasta. Ayaw gastahin yung pera. Lalo na pagka mahal ang bibilin. Ayaw. Kaya tinuro ko, sinabi ko sa nanay, Nay, kako, di ba yung yung pagkain para sa lahat? Oo, Anya. Kainin mo lang kainin kung anong gusto mong kainin. Pero meron talagang ayaw bumili, lalo na pagka may kamahalan. Huwag yung kahit na may pera. Kasi kung wala kang pera, talagang kahit gusto mo, wala yung kahit na may pera, ayaw nilang gastahin yung pera nila. Kahit may pera, ayaw. Huwag yung ganon. Dahil kasi, huwag yung ipon ng ipon. Dahil kasi, hindi naman natin madadala yung pera kung saan man tayo pupunta sa sa dulo. Hindi natin madadala. Eto na lang. Leksyon. Nung pandemic, di ba? Walang mabiling gamot, walang gamot na alam kung anong ang klase para do sa COVID. Tapos yun nga lahat ng mundo, di ba? Doon na-realize din ng mga may pera. Marami silang pera pero wala silang magawa. Hindi nila magawa ng paraan. Kaya yung buhay, pagkaya binawi sa atin yan, talagang wala na tayong magagawa. Hindi pwedeng kung marami kang pera, hindi ka mamamatay. Hindi pwede yun. Dahil kasi di lahat ng mayaman, lahat ng may pera, hindi na mamamatay. Hindi hindi maiwasan ang pagkamatay dahil hanggang doon lang ang pinagkaloob ng ating Panginoon. Hanggang doon lang ang buhay na pinahiram sa atin. Yun, yung pera mo, hindi mo na madadala yun kung saan ka mang pupunta sa dulo ng pupuntahan mo. Kaya, yung if you can afford, gusto nyong kumain, kung ano gusto nyong kainin nyo. Meron kayong gusto isuot, may pambili kayo, bilhin nyo. Isuot nyo. Basta lang ay meron pambili. Kaya nga, bakit meron pambili? Kaya nga, basta may pambili, if you can afford. Yun, gano'n. Para na sa gano'n, pagtanda nyo, hindi na kayo makalabas. At least, nakapagsuot na ako ng mga ganyan. Nakain ko na yung mga ganyan. Hindi ka matotorture. Kasi mahirap. Yung gusto na isip mo, nakita mo, ito papaya, naku, ang sarap nitong papaya. Naku, dilaw na dilaw, ang tamis nito. Ay, naku, gusto kong kainin. Nasa isip mo.
Pero ayaw na ng bibig mo, ayaw nang tumanggap ng pagkain. Ayaw nang tumanggap ng ng sikmura mo dahil kasi ayaw nang kumain. Eto, gusto mo nitong suha, Ay, naku, gusto kong suha. Mahal kaya, guys. Namamahalan ako sa suha dito. Kaya itong apple mango, Di ba? Nakita mo ngayon yan, Naku, may apple mango, gusto kong kumain yan. Gusto ng isip mo, pero ayaw nang tumanggap ng bibig mo. Di ba? Ano mangyayari nun? Matotorture ka. Pero kung kinain mo yan, habang may panlasa ka pa, dumating man yung oras na wala ka ng panlasa, di ka na makakain. Alin, papaya, kain ko na yan. Suha, nakain ko na yan. Lobster, kain ko na yan. Nakain ko na yan. Ganon ang magiging pag-iisip natin. Kaya pagka kaya nyo, huwag nyo tipirin yung sarili nyo. Dahil kasi marami talaga, lalo na pagka nagkakaedad, masyadong tinitipid ng sarili. Huwag. O tinitipid din, may tao din minsan na nagtitipid kasi gusto nila ipamana lahat sa mga anak. That's good kung may ipapamana ka. Pero huwag mong tipirin ang sarili mo habang nag-iipon ka para sa ipamana sa mga anak nyo. Kasi they will make their own life. Right. They have their own path. At saka wag nyong gawin na mag-iipon kayo para sa kinabukasan ng anak nyo para hindi na sila mahirapang magtrabaho. No, that's wrong. Hayaan nyo silang lumaki, matutong mamuhay, at buhay kung paano kumita ng pera. Kailangan malaman din nila yon. Dahil kasi, iwanan nyo man ang limpak-limpak na pera kung wala silang knowledge sa pag-iimpok ng pera, gasta lang ng gasta yan Maubos. Pagka naubos ngayon yun, they don't know how, they don't know nothing. Di wala, kawawa sila. Tapos ikaw rin, nagtiis. Hanggang namatay ka na lang, nagtiis ka kasi para ipamana mo sa mga anak mo. At saka ang tao, basta tumungtong na sa hustong edad dyan, alam na nila kung paano mambuhay ng sarili. Hindi mo mamatayan sa gutom. Wala namang namatay sa gutom Di ba yung mga yung mga nasa kalsada, yung mga nasa lansangan, lahat ginagawa nila hanggang sa gumagawa sila ng kahit krimen, makakain lang. Di ba? Yung mga nandyan, nangihingi, they beggars, nandyan sila, nangihingi ng pampalimos. Naghahanap ng paraan para makakain. Kanya yung gutom, walang namatay sa gutom. At saka mga next generation, ay marurunong sila, guys. Kaya once na napalaki nyo na naturuan, kung may ipamana ka sa kanila, very good. Pero in the process, wag nyong tiisin ang sarili nyo. Kung gusto nyo magbakasyon kayo. Kung gusto nyo kumain sa labas, kumain kayo sa labas. Puntahan nyo kung ano gusto nyo puntahan. Dahil kasi, pag nakikita ng mga anak nyo na happy kayo, doon din sila happy. No? Kung sakali nga, minsan sila pa magpo-provide ng pamasahin nyo, pocket money nyo. Oo. Kaya lang, meron talaga ayaw nilang gawin yung ganon. Paano naman nilang malalaman ng mga anak nyo na gusto yung kainin yung ganon kung hindi nyo i-insist na kainin? Di ba? Ganon lang ang buhay. Para habang tumatanda tayo, at least nararanasan natin lahat kung ano man yung dapat nating matikman, makain, maramdaman, kung paano ang pakiramdam pagka nagpunta sa Boracay. Kung sarap pala ng pakiramdam. At least natikman nyo kung anong, naranasan nyo kung anong feeling ng nasa Boracay. Pero kung isipin kasi nung iba, ang mahal pagka pumunta tayo ng Boracay, hindi na lang. Magastos talaga kung sa magastos. Dito na lang tayo sa bahay, hindi tayo pupunta. Huwag ganon. Kung afford nyo rin lang, kung meron rin lang kayong gagamitin, para makarating do sa pupuntahan nyo, gamitin nyo yung pera, gastahin nyo yung pera. Ganon. At saka yung memories, naku, hindi mababayaran ng pera. Yeah. Yung happy memories. Tandaan nyo yun na lang ng COVID na yun, na nagkakamatayan ng tao, buong mundo namamatay. Ano nga sabi ng mga may pera? Naku, ganito pala ang
ganito pala ang sitwasyon pagka yung nagkaroon ng ganito. Kahit napakarami kong pera, wala akong magawa. Ay, nung nagkaubusan noon. Di ba? Sa California noon at saka ibang states nagkaubusan. Kasi nag-hoard din ang iba kasi siyempre natatakot silang wala na. So, yung may mga pera, binili lahat ng pagkain. Kaya dun sa grocery store malapit sa amin, nakaka-nervyos. Nakatakot. Dahil kasi pag isang noodles, wala. Tubig, wala. Yung mga essentials, wala. Kaya kung may pera ka man, wala kang mabili. Kaya yung mga namatay din, yung mga namatay din na maraming pera, pumasok sa isip nila yun. Kahit pala napakarami kong pera, wala akong magagawa. Walang mabiling gamot. Nung una, di ba? Walang mabiling gamot. At saka no exemption. Wala. Kaya bata, matanda, mahirap, mayaman, no exemption. Pagka tinamaan ka ng COVID, lalo na yung unang strike ng COVID, unang strike ng pandemic. Kahit mayaman ka. Yun, that time sa hospital namin noon, sa tent lang. Although yung tent doon, may air condition, may heater. Pero, kahit na, for example, top of the line yung coverage mo sa insurance, wala. Hindi ka maliligtas. Puno na doon sa ICU, puno na lahat, nasa hallway na. Nasa tent ka lang. Hindi ka maliligtas ng pera mo. Kahit nasabihin mo, pa, ang mahal ng bayan, binabayad kong premium. Wala, saan ka ilalagay? Doon mo maiisip na yung pera mo, wala, kahit napakarami mong pera. Pero alam nyo, yung COVID, ayan, buhay siya. Alam nyo, naging ko dyan, naging explanation ko. Nung dumating yung pandemic na yan, sabi ko, pag sinabi ko sa kanya, mga pamangking ko, mga relatives ko, friends ko, sinasabi ko, alam nyo, itong dumating na pandemic na to, it's just a wake-up call, sabi ko. Paano mo nasabi? Wala lang. Parang yun lang ang ang observation ko. Dahil kasi nung araw, ang tao, naikwento ko na rin yata ito, di ba? Lalo na yung mga may edad, pagka gising sa umaga, nagdadasal yan. Nakaluhod pa. Di ba? At saka pagka yung orasyon na tinatawag, ewan ko, yung iba hindi na yata alam ang orasyon. Ang orasyon yung every 6 o'clock ng hapon, yan. Ngayon, yung iba na hindi na nakakaalala, hinalimutan na ang Diyos. Dahil kasi pagising, yung cellphone na kagad ang hawak nila, check na yung business nila, ano nangyari sa sa mga stock nila. Tawagan yung amigo, panyero, kamusta na? Ano nangyari dyan sa business natin dyan? Gumagana pa ba yung mga dyan? Baka hindi na gumagana yung mga ganyan. Tapos text, how you? What you do? Love you? Puro ganun ang tao. Halos lahat ng tao pagising. Hindi ba? Kasi ako, ganun din ako. Pagising ko, kunin ko na yung phone ko. Pupunta na akong CR, jingle na ako kung ano pa ang gagawin ko. Tapos nun, magpo-post na ako ng yung daily divine prayer. Mga photos, sa Facebook. Yon ang ipinopost ko. Wala pang pandemic nun. Pinopost ko na yon. Tapos yung mga iba na nag-comment, mga amen, sinasagot ko yon, hina-heart ko. Tapos, yon, bababa ko na yung phone ko. Kung ano ngayon ang dapat kong gawin sa bahay, gagawin ko. Gagawin ko muna yon. Kung maghapon may gagawin, hindi ko mahahawakan yung phone ko. Ngayon, pagka nagkaroon ako ng free time, at saka ako uli, ahawakan ng phone ko. Medyo titingin-tingin ako sa Facebook. Ganun. Kaya, bihira ako mag-Facebook. Ganon. Pero, ganon ang ginagawa ko pagkagising ko, kuha agad ng phone. Pero karamihan, pagkagising yun na, how you sweetheart, how you love, how you jowa ko, anong business natin, kamusta na, ganon. Ganon talaga nangyayari noon, di ba? Hanggang sa yung pandemic, umaandar, lumalakad yung pandemic, dun ngayon, makita mo na ngayon yung Facebook, nag-iba na ang mga tao. Ang mga pinopost na nila tungkol sa Diyos, hanggang ngayon, di ba? Yun na ngayon, kumbaga namulat na ulit ang isip nila kung na kailangan tumawag sa Panginoon Diyos.
Noong kasi, wala na. Talagang nakalimutan na. Maalala na lang pagka yung nasaktan. O kaya pagka yung natakot, ay Diyos ko po, yung ganon. Pagka nasaktan, oh my God, please, help me, dear Lord. Oh, tulungan niyo po ako, Diyos ko po, nasaktan. Pag natakot, oh my God, oh Diyos ko po, di ba? Doon lang nila nasasambit yung pangalan ni Lord. Yon. Kaya parang it's just a wake-up call, sabi ko. Ayun, nagkatotoo. Totoo. Hindi ba? Ayun, buhay siya. Buhay siya. Yeah. Hindi, I mean, living proof. Na sinasabi ko yun talaga sa mga friends ko, sa mga kamag-anak ko. Sinasabi ko yun. Nagkatotoo. Ganun nga ang nangyari. Ngayon, mga tao, makita mo Facebook, di ba? Karamihan, tungkol na sa Diyos. Meron pa mga type amen, ganito, ganon. Di ba? Kaya, yun, hanggat bata tayo, hanggat may panlasa, hindi naman lahat ng bata. Kahit may edad na, katulad natin, ako, nagkakaedad na, mahirap to pagtanda ko. Di ba? Kailan ka tatanda? Mga ilang taon? Basta nagkakaedad na ako. Basta. Ayun guys, yun ang masasabi ko lang. I mean, hindi ko ina-apply to sa lahat, ha? Ang sa akin, kinukwento ko lang, sinasabi ko lang kung ano yung sa akin. Na kung may pera kayo, you can afford, kumain kayo. Kung may gusto kayong bilhin nyo. Ganon. Yun lang, masasabi ko sa inyo. Hindi tayo pare-pareho. Iba-iba ang tao, iba-iba ng likes and dislikes. Iba-iba priorities. Priorities, iba-iba. And priorities, iba-iba. So, kung what makes you happy, I guess. Kasi may mga tao din. May mga tao din, happiness nila, kikita nila passbook nila, lumalaki yung number. Totoo yun. Kaya ayaw gumasta. Hindi ayaw, parang nangihinayang. Hindi mo masisisi yun dahil kasi yun ang kaligayahan nila yung pagbukas ng passbook. Nakikita sa Amerika nila. Walang passbook. Walang passbook sa Amerika. Everything is online. Pwede mo print kung gusto mo. O nasa phone mo, nasa app. Lahat ng transaction. Dito may passbook, di ba? Parang naman nakakatuwa pagbukas mo. Ay, kaysa naman lumiliit, di ba? Understandable. Ganon. Langga. Pero, nakabukas ang aircon, pero bintana mo nakabukas din Pero, yun, ganun lang. Kung mamarapatin nyo lang, may gusto kayong kainin and you can afford it, kung kaya, may panggasta kayo, do it. Kahit yung yung paborito mo, pangalan yan? Pomelo. Namamahalan ako, guys. 175, ang liit. 175 pesos. Pero paborito niya. Marami man akong pera. Kung wala na siya, anong gagawin ko sa pera na yun? Kung, bibili man ako ng isang basket nito, kung wala na yung gustong kumain. Ngayon, pwede pang ihampas sa ulo ko yan, di ba? Ngayon, pwede ko mong batuhin siya nito. Pwede pang ihampas. Di ba, laking bagay niyan? Huwag mo na. Hindi, pero hindi ibig sabihin yung ganong bagay. Kasi pagkain naman Hindi naman binili ko siya ng sigarilyo, binili ko siya ng kung ano. Binili ko siya ng alak. Yan naman, pagkain. Tsaka ganun din, halimbawa meron kayong gustong isuot, chinelas, everything that will make you happy. A pair of pants, Ako blouse. dati, yung nagtatrabaho pa ako. Nasasayangan ako gusto ko kasi ako naman dati yung naggagawa ng kuko ko. Ngayon pag malaki na bilbil mo, may vertigo ka na, ang hirap kayang abutin yung paa mo. Totoo yun. Yung ba parang pagod ka na, naglinis ka lang ng sarili mong kuko, parang ang hirap-hirap. Dahil kasi kahit anong posisyon mo, ang hirap na. Kaya naman sabi ko ngayon, enjoy mo naman yung parlor. So, eto, Tony, my friend. Kasama ko sa trabaho. Hi, Sunny! Nag-retire na siya. Sunny! Sunny boy! Nung asawa, si Tony, kasama ko sa trabaho. So, yun, naging ko yun si Tony Sa totoo lang. Mentor. Maging mentor ko, hindi tungkol sa sa trabaho. Sa trabaho, pero sa manicure, kasi yung si Tony talagang lagi naka-manicure, laging malinis. At saka yung paano nakita ko na rin, malinis lagi at saka naka-pedicure. Kanya mahal na mahal ni Sunny yun
Di ba, Sunny Boy, no? Sa kuko pa lang. Kuko pa lang, no? Patay na si Sunny. So, naisip ko, kasi namamahalan ako, lalo pa ng mga lumalaki pala yung mga bata, parang iniisip ko, ay, bili ko na lang ng pantalo ng mga bata. Pwede ko namang ako lang gumawa. Okay naman ako sa ginawa ko. Kaya na, tumatanda na ako, hindi ko na nga maabot. At saka parang instead na dati, ini-enjoy ko yung paggawa ng kuko ko, ngayon parang it's a task na, ay, naku, gagawin ko pa yung kuko ko. Parang bang trabaho na hindi na masaya. Kaya ano sabi ko sa'yo? Lagi siya, bakit hindi ka kasi magpa-pedicure? Ayun, nag-start ako mag-manicure, pedicure. Magpa-putis pa ka, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. So nga, yung time na yun, lalo pa kung busy, gusto ko yung pag-busy yung doon, yung pinupuntahan ko. Kasi pag busy, kung sino gumagawa sa paa mo, mag-aantay ka pa kung sino gagawa sa sa kamay mo. Pero kung hindi sila busy, sabay nilang ginagawa, mas gusto ko yung mas matagal ako doon kasi ini-enjoy ko kasi ang mga upuan nila may mga pang-massage pa. Yung upuan, may massage pa. O di, ganun ka lang. So, kung busy sila, at least, tapos ng paa or una ang kamay, kung ano man ang una, mas matagal ka na nandun. Pero, parang worth pala yun, guys, yung you take the time to pamper yourself. Talagang parang, okay, I have 2 12-hour shifts coming up. Parang, ang sarap ng kamay ko na malinis, maano. So, ayun. Pero ano naman, kung ikukumpara mo naman talaga ang price doon, napakamahal. Napakamahal. Di ba yung yung gel na, let's say pedicure, magkano pedicure ba? Hindi. Pag ginagawa ko manicure, pedicure na gel, kasi din gel ko, kasi kung hindi gel naman. Madali matuklap. Hindi, matuklap lang naman kaagad. At saka hindi yata pinapayagan sa hospital. Hindi. Sa hospital, ayaw din nila ng gel. Pati gel. Pati gel, ayaw nila ng gel. Kasi ang gel, matagal matuklap. So ngayon, pwedeng bahayan ng mga mikrobyo. Ngayon naman, pwede yung regular. Kaya lang, pag may chip na, hindi rin pwede. O, di pa, patago kaming nag-gel. Ngayon, paano? So, pagka, for example, inaabot ako ng, bago tayo umuwi, dito, ang gel na manicure, pedicure, inaabot ako ng $85 to $90, tapos magtitip ka pa. Wala pa. Palagay mo lang. Regular lang yun, regular lang yun. Hindi yun, mas mahal pa yun yung may mga burloloy, na may mga dinadikit na mga acrylic, may mga diamante, may mga bulaklak, o kung anong design. Mahal yun. Inaabot siya ng $150 to $200. Hindi na, yun lang sa'yo. Sa regular. akin lang, 90 plus tip. Okay? Kaya nung dumating kami dito, sabi ko sa kanya, ba't di ka pumunta ng parlor? Magpaputos pa ka, ganito. Alam nyo, dito, foot spa, manicure, pedicure, gel, isang set, 700. Sa lalaki, pedicure, manicure, foot spa, 400. Compare mo sa 100 na binabayaran niya doon. $100. 5,000 pesos yun. Samantalang babayaran niya lang dito 700. Why not? Di ba? Magkaroon siya ng konsuelo sa sarili niya. Pero yung notice nyo, bihira kung may kulay sa kasi kahit na gel, nasasayangan ako kasi dito kuskus ako ng kuskus, lagi ako nasa kusina, nagdadamo-damo pa ako. Wala naman akong trabaho, hindi naman ako nag-opisina. Lang ako, ma-stress lang ako na bago pa kahit na gel kasi, kahit na gel yun. At saka na-notice ko dito, ang gel hindi kasing tibay kaysa gel na ginagamit ko doon sa pinupuntahan kong Vietnamese na salon. Hindi siya. Dito madali ring matuklap. Kaya nasasayangan ako. Ayokong careful pa ako. Gusto kong pag nagkuskus ako, wala akong iniisip na may matuklap. So kaya paalam ginagawa ko, usually. Yun. Kaya yun ang dahilan. Kaya ako siya pinapunta sa parlor. At saka nga yung isang reason, yun ang pinaka-main reason. Kanya ako siya pinapupunta ng parlor. Ako, wag niyang gawin. Dahil tama yung sinabi niya na nagkakaedad, lumalaki yung bilbil, sa paa, hindi na maabot, di ba? At saka, hinahihilo ka na. Nahihilo siya. Yun ang main reason, kanya pinapupunta ko siya. Kasi nga, pag hindi na maabot yung paa, di ba? Nahihilo na siya. Pero nakakahilo na. Baka mamaya sabihin, boy, gawin mo nga itong paa. Naku, naleti na. Ay, naku, naleti ka na. Oh my gosh! At saka isa pa guys pala, yung... Kaya sabi ko sa kanya, halika, idadrive kita, punta ka ng parlor, halika.
Ay, mahirap na yung mga mamaya. Boy, abutin mo ngayon pa ako. Hindi ko na maabot, oh. Tingnan mo. Nahihirapan ako. Gawin mo yung pa ako. Langga, oh. Ay, nako. Ay, nako. Ikaw naman ang mahilo. Pero yung pa isa guys, yung yung vision mo, hindi na sharp, you know, kaya ayoko masugat yung tapos yun. Isa pa yun, no? Baka mamaya sabihin sa akin, boy, malinaw pa mata mo. Oh, sige, abutin mo yun, gawin mo yung pa ako. At saka nakaka-relax, nakikipagkwentuhan ka dun sa mga tao dun. O kahit, kung minsan pag wala akong sa mood magkwento, pipikit ako, sige, sabi na, ma'am, sige ma'am, matulog ka ma'am. Ay talaga namang naiidlip ako sa sarap. Yung ba ganun? Yeah. O sabihin na natin simple life kami, di ba? Yeah. Tapos hindi na kami pwedeng magarbo dahil kasi nga wala kaming sweldo na kagaya noon. Pero yung ganung bagay, gaano ba talaga kadaming pera? Pwedeng iraos. Oo, at saka gaano pa talaga karaming pera ang masisave ko kung hindi ako magpapamanicure, pedicure. Yeah. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, doon $100 ang bayad, which is 5,000 pesos. Samantalang dito, paa, kamay, gel, tapos foot spa, 700. Package, 700. Siyempre, nagtitip din kami dahil kasi siyempre, palagay mo na 1,000. Palagay mo na 1,000. Oh. Malaki na yun, pero 1,000, di magkano yun? $10? Ay, no, $20. O isipin mo, compared to $100, nakasave ka ng 80. Na bigyan mo ng consolation, di ba? Yung sarili mo. Yun ang sinasabi ko. Tsaka ngayon baka mamaya, ako nga ang paggawin niya sa paa niya. Ay, naku, Diyos ko po, wag naman. Ay, naku, teka muna. Medyo mahaba na to. Hindi na natin napuna ang oras. Asan ba? Oh my! Nakaano na tayo. Mga higit kumulang na tayo. Alika na. Thank you guys sa panonood. Walang sawang panonood dyan, ha? Yung mga nadaan lang dyan, lalong-lalo na, yung mga nabisita lang dyan, paki-subscribe, like, at saka share. Pero yun namang mga dati kong viewers, yung dati nating mga yung mga tinatawag na na organic viewers natin, hindi ko na dapat pagsabihin yun eh. Dahil alam mo kung bakit. Alam na nila hindi, tsaka alam mo kung bakit. Talagang inihintay na nila talaga yung vlog natin. Oo. Kaya, ayun, pakilang, please, yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. At tsaka, ikwento nyo na rin sa mga ibang kakilala nyo, kamag-anak nyo na, yun, merong mag-asawa ron. Parang loko silang dalawa. Tawanan sila ng tawanan, kahit silang dalawa. Tapos daldal ng daldal. Ang dadaldal pa. O, diba? Malay mo, may mga marites. O, siyempre, may interest yun. Di madadagdagan ng viewers namin. Diba? Thank you guys. We love you all. Bye-bye.